Etong nakakagulat mga kababayan dahil isiniwalat ng magaling na abogado ang totoong plano ni President Bongbong Marcos dito kay BP Sara mga kababayan. Kaya pala, puno ng panggigipit ang Vice President natin ngayon mga kababayan at ang mga Duterte dahil unang plano pala ng mga Marcos ay i-impeach si Vice President Sara Duterte at ipalit si Romualdez mga kababayan. Pakinggan natin at panoorin ang mainit na pagsisiwalat nitong magaling na abogado na dating abogado ni President Bongbong Marcos mga kababayan. At yun nga mga kababayan, nilumabas at isiniwalat ang buong katotohanan. Panoorin natin. Unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach. Yan makinig kayo mga kababayan Pakinggan yung mabuti ang isiniwalat. Unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach Naku si po, Vice President Inday Sara Duterte. i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bilang ng mga botante, higit silang nakararami na. Yung iba nagiging passive na kahit naman sino na ang aming iboto riyan, mauuwi lang din sa korupsyon. Yung iba naman sinasabi, ang hirap kasi attorney, parang ang umabot na tayo sa punto na ang hirap ng mahalin ng Pilipinas, aalis na lang kami, magmamigrate na lang kami, maghahanap buhay kami, magpapakasakali sa ibang bayan. Yung iba naman sinasabing ang hirap mahalin. Parang ang hirap ng mahalin ng Pilipinas at mga Pilipino. Ang lagi kong pakiusap at kukunin ko na rin pagkakataon ito, huwag po tayong sumuko. Nabanggit ko na ito ng maraming ulit. Uulitin ko lang dahil kinakailangan mahalin natin ang Pilipinas. Pag malasakitan natin ang Pilipino, do not give up on our country. Do not give up on the Filipino. Do not give up on our advocacies calling for transparency and accountability. Do not give up on our fight and war on corruption. Hindi po mahirap. Talamak na kasi talaga yung corruption dito kabayan At yun nga kung yung mga politikong naglalaban-laban, sila-sila lang din ng mga pamilya nila, parang ginawa ng negosyo ito ng mga politiko. Kasi kung totoong sweldo lang naman ang habol nila at pagsiservisyo sa bayan, ba't pa sila magpapatayan mga kababayan magkano lang naman ang sweldo ng isang government officials. Pero mga kababayan, hindi naman kasi sweldo ang hinahabol nila or paglilingkod sa bayan. Ang pangungurap ang kanilang pangunahing agenda mga kababayan lalong-lalo na ngayon gustong i-impeach itong si Vice President Sara Duterte para mabuo ang kanilang hangarin wala nang haharang, wala nang pipigil sa kanilang maitim na balak. Mahirap mahalin ng Pilipino. Hindi po mahirap mahalin ng Pilipinas. Ang sumisira at talagang hindi natin mamamahalin at mayakap-yakap yung mga korap na politiko. Ayun, hindi ang Pilipinas ang mahirap mahalin, kundi etong mga politiko na nakaupo sa ating gobyerno na mga korap. Yan po ang labanan natin. And I encourage all of you to take an active part this coming midterm election. Not necessarily me. You choose. Choose the leaders na makakasama natin sa mga darating pang panahon. Uulitin ko, not necessarily me. Pumili ho kayo. Simulan natin sa midterm election. Magsama-sama tayo, labanan natin itong mga nagmamalabis sa pamahalaan and join me again in our war on corruption. That's the only time na tayo'y kayang umangat. That's the only time pag tayo'y aktibo na at sinisingil na natin sila. Tama na yung paulit-ulit na relief operation. We don't need a relief operation. We need relief from corruption. Itong si Attorney Vic Rodriguez mga kababayan napuno na siguro ito sa korupsyon at kasinungalingan itong si President Bongbong Marcos mga kababayan. Kaya nga ito ay kumalas na at yun isiniwalat ang mga baho nitong si President Bongbong Marcos na isang korap na opisyal mga kababayan. Tumigil muna yung pangungurap at pagnanakaw ninyo ng pera sa gobyerno. Simulan natin. Makisaho kayo at mag-participate tayong lahat this coming midterm election. Because I know, you know, Marlica, and many of your viewers know what is at stake for the country this midterm election. And for those who do not know it yet, just give me a few minutes. Ang nakataya po dito for the immediate term, paghahayaan natin itong mga tiwaling politiko na magpatuloy, unang-una sa kanilang agenda ay i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. At I am not defending Unang-una sa agenda nila i-impeach si Vice President Sara Duterte mga kababayan. Grabe
wala ng unit team. Yan ba ang pinagmamalaki ng Marcos administration ng unit team? Maitim pala ang balak nila kay Vice President Sara Duterte at sa mga Duterte, mga kababayan, no? Ginamit lang ang mga Duterte para makakuha ng kapangyarihan sa Malacanang. Inday Sara Duterte, what I'm saying is we should not let them, we should not permit them, we should not allow them. Why? Inday Sara is just a symbol of the office of the Vice President. Pag hinayaan natin sila, ikaw Marlica, ako si Atty. Vic Rodriguez at yung milyon-milyon mong taga-subaybay, kayo po ang linalapastangan. Tayo po ang winawalang hiya. Yung 32 Tama. million Filipinos who freely, voluntarily, lawfully, constitutionally, and democratically voted for Inday Sara to be our Vice President. That is for their immediate agenda. For their midterm agenda. Ang kanila pong agenda, wag natin din itong pahintulutan. Oo nga mga kababayan, no? Ginagawa nila ng paraan ngayon na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. So parang winalang hiya nila ang milyon-milyong mga Pilipino na bumoto dito kay Vice President Sara Duterte para maglingkod bilang Vice President ng ating bansa. Ito grabe, napaka walang hiya talaga ng administrasyon ngayon mga kababayan, dahil nga matapos nilang gamitin at sumausaw dito sa mga Duterte, dahil ito'y alam nila na pagka hindi nila alam nila na hindi sila mananalo kung hindi sila makikipag-alyansa dito sa mga Duterte, kaya ginamit ng mga Marcos para makabalik nga sila sa Malacanang. At nung nanalo na, ay unti-unti na lumalabas ang tunay na agenda. At yun nga, ibinulgar ni Atty. Vic Rodriguez, ang dating abogado ni Bongbong Marcos, ang totoong agenda pala nila ni President Bongbong Marcos ang i-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Yan na nga ang nangyayari ngayon mga kababayan, no? Hinahanapan na nila ng butas at para masampahan ng kasong impeachment itong si Vice President Sara Duterte. Well, let us not witness the transitioning of the form of government from presidential rather to parliamentary. Yan isusulong nila yung huwad na chapter change na yan. Yung Peking People's Initiative para magbago ang anyo ng ating gobyerno mula presidential to parliamentary. Dahil yung kanilang mahabang objective ay wag nang bumaba sa pwesto ang Marcos, Romualdez at Marcos. Naku po, napakadelikado itong plano nila mga kababayan, no? Ito pala ginagawa nila para hindi na sila bumaba sa pwesto. Parang aakuin na nila ang Pilipinas mga kababayan, nakakatakot ito. Pag hinayaan po natin yan, higit nilang uubusin ang pera at resources nating mga Pilipino. Naku po, grabe mga kababayan, no? Itong plano pala ng mga Marcos, no? I-impeach si Vice President Sara Duterte at ipapalit itong si Martin Romualdez, at ngayon ngay magpapakasaya na sila kung paano ubusin ng pera ng taong bayan at ng ating bansa. Ilulugmok na naman itong Pilipinas mga kababayan sa kahirapan. Ang dami talagang naloko nitong Marcos administration mga kababayan, no? Naniniwala sila na dito ang anak ay hindi pa katulad ng ama. Pero mga kababayan, lumalabas na mas malala pa pala ang anak sa kanyang ama. Tutulan, wag nating payagan, atin silang labanan. Yes, kasi talagang kawawa po ang sitwasyon ng ating mga mamamayang Pilipino dahil hanggang ngayon, marami ako natatanggap na yung ating mapunta tayo po sa healthcare. Mga reklamo na ang ating mga elderly, actually all ages, na tinatanggihan sa ospital dahil wala po silang pambayad. At yung issue na yan, na 90 billion sa healthcare, ano po ba ang magagawa natin dyan, Atty. V? Kung ikaw ay, sila, ang magiging kasama mo na matinong leader o matinong politiko man lang, ano ba ang pwede dapat gawin natin? O ikaw na lang po as senator in 2025. Babalik tayo, Maharlika, sa budget. Bantayan natin yung budget mula sa pagsumiti nung tinatawag na NEP, yung National Expenditure Program, at bago ito mailimbag at gawing budget or yung GAA bago mapirmahan ng nakaupong Pangulo.
bantayan natin. Yung sa mga senior citizen, yung sa mga PWDs and other vulnerable members of our society. Budget to, ano ibig ko sabihin budget? Relate uli natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman pati mga yung PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Dahil yung PhilHealth bilang state, relate uli natin sa PhilHealth at sa mga senior citizen at sa may mga sakit o karamdaman pati mga yung PWDs. Yung budget ng PhilHealth, yung 90 billion pesos na yan, hindi dapat yan pinakialaman ng gobyerno. Dahil yung PhilHealth bilang state health insurer, dapat yan laging may perang tutus-tus para sa benepisyo ng kanya mga miyembro. Yung 90 billion PhilHealth funds na yan, sinasabi nila excess funds, hindi po. Yung 90 billion pesos na kinuha ng gobyerno ni Bongbong Marcos sa PhilHealth funds, unutilized po yan. Hindi po yan sobra. Ito po yung hindi na nagagamit na pondo. Hindi dahil may problema yung mga miyembro. Hindi dahil may problema yung 90 billion pesos na unutilized. Ang may problema ay yung management ng PhilHealth. Bakit meron kayong 90 billion unutilized? Recently, I think 2 or 3 days ago, nagpalabas ng pahayag yung Private Hospital Association of the Philippines Incorporated. May utang pa ho sa kanila yung PhilHealth ng 4.5 billion pesos. Asaan yung mga binabayad ng mga Pilipino, mga kababayan? No? May utang pa pala itong PhilHealth kaya hindi natutusan. Nasaan na pupunta yung mga pera? Kasi may pera. Sa sahod pa lang ng bawat Pilipino ay binabawasan na yan ng PhilHealth. So pagka gagamitin na at may problema, saan na pupunta ang budget na yan? Nasa kurap na naman na nakaupo. Naku po mga kababayan, delikado talaga ang ating bansa ngayon. Or not, it only shows na yung 90 billion pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos Pinakialaman ng administrasyon ni Bongbong Marcos cannot be classified as excess. Unutilized, yes. Ngayon may lumalabas na naniningil ng 4.5 billion pesos na mga private hospital association members. Dapat yan bayaran. Dahil pag yan, hindi mo binayaran, pwede nilang itigil yung pag-o-honor ng mga miyembro ng PhilHealth. Pag nangyari yan, sinong kawawa? Ang taong bayan na naman. Taong bayan na naman. Dahil kung ikaw naman ay pribado, Marley, nagbabayad ka rin ng doktor. Ang kada bulak, ang kada bilog ng bulak na ginagamit sa iyo, may cost yun. Kada ginagamit na kung ano man, alcohol, may sukat din yan. Nakatakal yan dahil may halaga yan. Dapat yung bayaran ng gobyerno. Anong ginawa? Kinuha yung 90 billion para ponduhan. Ito ang isa pang nakakagali. Para ponduhan yung mga kapritsyo ng mga mambabatas, yung kanilang pork barrel funds, yung kanilang mga pet projects. Imaginein mo, sinakripisyo mo yung pondo ng health insurance mo, yung benepisyo ng mga miyembro mo para lang sa kapritsyo ng iilang congressmen, ng iilang senador. Nakakagalit talaga ito mga kababayan. Huwag dapat galawin yan. And kung may 90 billion pesos kang unutilized funds, or sabihin mo na excess funds, di palawigin mo yung serbisyo ng PhilHealth. Paanong pamamaraan? Ulitin ko, ito magbebenepisyo yung mga PWDs at yung ating mga senior citizens. Di-include natin yung tinatawag na assistive device. Alam mo ito, Marlica, yung wheelchair, yung baston, yung crutches, yung mga electronic wheelchairs, i-include sana natin ito sa coverage ng PhilHealth members. Kung hindi man 100%, 50%. That way, yung mga unutilized funds magagamit natin sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. At higit pa dyan, pababain natin yung halaga ng premium contribution ng mga direct contributors. Or, pababain natin yung out-of-pocket expenses, yung share ng pasyente doon sa kanyang hospital billing. If now may reduction tayo ng 45-50% sa billing, kung hindi ninakaw o hindi pinakialaman yung 90 billion pesos ang PhilHealth, baka instead na 50% lang ang discount,
baka ang out-of-pocket expense ng mga miyembro ay mapababa pa natin ng 40% na lang. Yeah. O, Grabe no mga kababayan no. Yun nga, paano mangyayari yan kung ang nakaupo sa ating posisyon, ang nakaupo dito sa ating gobyerno ay mga magnanakaw mga kababayan. Kaya nga kung ano-ano na lang ang ginagawa nilang paninira para hindi maharang ang itong mga maiitim na balak nila na mangurap sa pondo ng ating bansa mga kababayan no. So yun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa maitim na balak pala at agenda ng mga Marcos na ipa-impeach itong si Vice President Sara Duterte? I-comment mo ang iyong reaksyon sa comment section below mga kababayan para ating mapag-usapan sa next video nating i-upload.